ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma, bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House? Pananalita ang aking mga kasamahan sa Senado, ang senadora natin, Grace Po, nagpahiwatig na meron siyang mensahe para sa atin. Unang-una po, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Chairman ng Committee on Electoral Reforms sa pagbukas ng pagdinig na ito. Unang-una, para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news, pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma, bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House? So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan. Pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang control dyan. Ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan katulad ng mga pogo. Pangatlo, pwede na nilang sabihin na huwag na tayong mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders kung palpak ang mga namamahala? Kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit 100. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga? So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. And with that, I'd like to acknowledge the presence of Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Risa Ontiveros, and newly arrived Francis Tolentino. Senator Risa and any of my other esteemed colleagues who would like to deliver their own opening statements, please proceed. Gamanak, Madam Chair, I thank the chairperson for convening this hearing. I had hoped that the privileged speech I delivered yesterday could have been referred in time for today, but I know wala nang time dahil may 3-day rule. Madam Chair, nung una ko lang nabalitaan ang nilulunsad na People's Initiative noong Christmas break, ang una ko pong naitanong, bakit po palihim? Bakit po parang binalot sa misteryo
at sinamantalahan ng panahon na kasama natin ang ating mga pamilya sa Noche Buena. Naging malinaw sa akin sa kalaunan, ang magnanakaw, palihim na nagtatrabaho. And this is theft, Madam Chair. Ninanakaw ang ating demokrasya. Ninanakaw ang isang mahalagang check and balance sa gobyerno para isulong ang pansariling interes. Ang interes ng nasa poder. I understand that there are those who support amending the economic provisions of the Charter. Ako po, idedebate ko yan ng matindi. Lalo na malinaw ang banta ng China. At alam natin ang interes niya sa ating likas na yaman, sa ating critical industries. Pero kung hahayaan natin ituloy ang PI na ito, aba, mawalang galang. Pero PI talaga. We hand our sensitive industries to China on a silver platter. Binibigyan natin ng executive ng kapangyarihang mag-extend ng term limits. Hinahayaan natin na magpasya ang makapangyarihan na basta-basta mag-declare ng martial law. So this is not about just the Senate, Madam Chair. This is not a fight just for the survival of the Senate. This is a fight for our collective democracy. Our democracy that, however fragile, continues to sustain us and give us hope for a better future. Ito ay laban para sa bawat Pilipino. Nagpapasalamat ako na sinuspinde ng COMELEC ang proceedings sa PI. Pero sana po madinig din natin definitively na hindi na talaga itutuloy. Dahil hindi po ito talaga ang sagot sa kailangan ng mga Pilipino ngayon. Disenteng trabaho, murang pagkain, pagsukpo sa korupsyon. Habang nag-aaway ang nasa taas kung cocaine o fentanyl, kung nasa watchlist ba ng PIDEA, ang taong bayan patuloy ang paghihirap. Nasa pagitan ng nag-uumpugang mga bato at ang gusto lang ay guminhawa ang buhay. Let us focus on what matters. Let us not forget why we work and for whom. Muli, agyamanak, Madam Chair, I'll be ready with my questions later. Maraming salamat. I'd like to acknowledge also the receipt